Alam ko ng bawat. Dahil, di ba, nagpapagod na natin. Bakit? Nainingal na ako eh. Damiano, para ka palang kabayo, madaling hingali. Yabang mo. Ang lawak talaga itong asyenda, no? Sabi nga ng lolo ko, nung nabubuhay pa siya, hindi raw tumali para ng wak. Malaking swerte ng mga amo natin. Ang laking kayamanan tuminangan nila. Bakit? Sinisisi mo ba yung pangyayaring naging mahirap ang magulang natin? Aba, hindi. Kinararanan ko nga ang pagiging de la Cruz. Pero hindi rin siguro masama na mangarap yung mamang katulad na makuha ko. Naku, Nado, pwede ba? Bakit, Julie? Ba't ka nagtawa? Kung mangangarap ka sana naman, yung malapit sa magkakatotoo. O bakit? Kinalimutan nga ba yung nabasa natin? Aspire high. Hindi, pero conforme. Anong conforme? Sa palagay mo ba, ako lamang katulad natin dito nangangarap yumaman? Alam mo, Nado, naikwento sa akin ng tatay ko. Ngayon daw lolo niya, ay
lumaki at namatay dito sa asyenda. Nagpalipat-lipat na nga raw ng may-ari ang asyendang ito eh. Pero eto, tayong kaapu-apuhan, mahirap pa rin. Kaya, paano mo naman iisipan na yumaman? Eh, wala namang magpapamana sa atin. Pagmamana na ba ang paraan ng pagyaman? Saan ka na ba sa buhay natin to? Aba, hindi. Kaya nga nagsisikap ako mag-aral eh. Pero, hindi naman ako nangangarap ng napakatayog. Yung sa akin na may wishful thinking lamang. Ang masama, puro pangarap lang. Walang pagsisikap, walang gawa. Tama. At higit sa lahat, huwag na huwag mong kalilimutan dumalangin sa Diyos. Lagi ka magtitiwala sa Kanya. Hayaan niyo, inay. Hindi ko nakakalimutan yan. Mabuti. Ah, may dala nga pala ako. Diyan ka nga muna. Domeng? Oh, Domeng! ando na. Sasaglit lang ako kina Maring Pekta, ha? Bibigyan ko lang tong ulam natin. Paborito niya to, eh. O sige, bilisan mo lang ha. Oo, sandali lang ako. Oh, dalawa-dalawa na lang kayo. Hindi na kayo mag-aaway, ha? Ito pagkain. Ano anak? Kumusta yung examen mo? Makakapasa ka kaya? Sa kawan ng Diyos si Tay, kung sakali, pagpasensyaan nyo lang na kaya ng kaisa-isa yung anak. At baka, top-notcher lang. At tumanda kayo, sa susunod na graduation, sigurado sasabitan nyo ako ng medalya ni Inay. Yabang nito. Manang-mana ka sa tatay mo. Ito naman, atin-atin lang. Alam mo, anak, talagang napakabait sa atin ng Diyos. Unang-una, malapit ka lang matapos ng high school. At ako naman, naasenso sa trabaho. Pag umasenso ka, natural, tataas ang sahod mo. Kaya ituloy mo ang pagsisikap mo. At igagapang ka namin hanggang sa matapos ang kursong gusto mong kunin. Teka nga pala, ano ba ang ambisyon mo? Ambisyon ko, Itay, simple lang. Maging presidente ng Pilipinas. Sira ka talaga. Pero, Tay, seriously, talagang pagsisikapan natin at talagang igagapang yung pag-aaral ko. Hindi ko maging isang magaling na abogado. Iba na yung eksperto sa batas. Para hindi tayo naloloko ng mga tuso. Pamilya, Ba, Hinay, mukhang masarap na ulam yan dala-dala mo ah. hindi naman. Iba na talaga umaasenso ah. Pariga-regalo na lang ng espesyal na ulam sa kapitbahay. Hindi naman. Ano ba naman special to? Sige, ah. Sige. Maring Pekta? Mare! Ba, ikaw pala, Mare. Napasagsag ka. Tuloy ho kayo. Salamat. Oy, Mare. Julie, anak, ikuha mo ng maupa ng aling Ay, Lia mo. naku, wag na. Lia, Madali parinig ako. ka. Nandito ang Maring Lia. Dali na, labas na ako. Ah, Mare, mukhang masarap to ah. Talagang pagdating sa pagluluto, daig na daig mo ako eh. Marunong ka rin Ako hindi, mas masarap ka talaga magluto kaysa sa akin. Oh, ito na ba ang pa-blowout ni kasama Doming sa promotion niya? Ito naman. Blowout na ba naman yan? Kulang na lang ipagkarikayan sa buong baryo yung ulam nila. Kulang na lang ipangalamdakan sa buong baryo ang pag-asenso ng domin niya. Ay, Tunay! Ano ba naman? Emong, ba't ba nakakagulat ka? Basta-basta ka na lang lumalapit. Eh, bakit nag-iisa ka dyan eh? Busa ka ng busa. Busa ng busa! Paano? Yung si Milia nagdaan dito. Yabang-yabang. Kulang na lang ipagsigawan sa buong baryo na umaasenso na si Doming niya. Eh, ano pinaghihirap ng loob mo? Kung gusto nila magyabang, iya mo sila. Ikaw tao ka, oh. Ano ikaw ta? Ikaw ang kung anong tao ka, kung sinong tao ka. Hindi kita maintindihan eh. Palibhasa, wala kang kaambi-ambisyon.
Kaya walang kwenta sa'yo kung maunahan ka man ng kapwa mo. Tinay, kanya-kanyang swerte ang tao. Anong kanya-kanyang swerte? Mong, kung hihintayin mo lang ang hinog na bayabas na bumagsak sa'yo, mauunahan ka nga ng ibong mapaghangad. Bakit hindi mo ipaglaban ang karapatan mo? Bakit? Anong karapatan kung hindi pinaglalaban? Anong karapatan? Naku, Mong, dilat na dilat siyang mata mo, pero panis siyang laway mo at natutulog ka sa pansitan. Tinay, ano ba talagang gusto mong sabihin? Diretsahin mo nga ako. Mong, idilat mo yung mata mo at yung tenga mo, ibukas mong mabuti. Usap-usapan na rito ang pananatili pa ni Doming at ng mga kapatid niya sa iglesia. Dapat, alisin na sila sa trabaho, palayasin na sila dito sa asyenda. Pero hindi gano'n na nangyayari. Umaasenso pa sila. Kaya pare Pinong, bilang presidente ng ating union, umaksyon ka na. Hindi ka umaaksyon eh. Di ba makasama? Wala sina. Sino may sabi sa inyo? Kami. Wala naman nangyayari dito sa atin. Ipaglaban mo ang ating karapatan. Para ano ba yung collective bargaining? Baka collective, pare. Kung collective, kung kahit na ano. Collective. Ganun na rin yun. Binabaliwala lang. Tama. Tama. Ano mo sinasabi namin? Tama nga yun. Kasi, ayon sa kasunduan, basta hindi miyembro ng union, hindi makapagtatrabaho sa Sena, di ba? Alam mo yan. Tama yun. Alam mo yan. Yeah. Wala ka ba dapat? Sila pa yung mayaman? Yung tayo Dapat mapunta sa atin. Hindi maganda. Dapat. Ano pang ginagawa ng mga iglesia ng Kristo ngayon dito? Dapat palayasin na yan. Palayasin na lang natin yan. Sandali lang. Iba na talaga ang umaasenso. Papasyal-pasyal na lang. Punta lang kami sa kapilya namin eh. Makikinig sa doktrina. Paring Milyo, pati ba naman ikaw nakikiloko dyan sa mga iglesia ni Kristong yan? Ha? Mas pakikiloko pare. Nakikiloko ka na. Makikinig lang ako. Alang-alang lang sa kumbida ni paring Doming. Ika nga, pulutin ang gusto, tapon ang ayaw. Ayaw. Kinukumbidar namin kayo makinig. Na, paring Doming! Ikaw nga itong kinukumbida kong uminom. Tama. At yan, masasabi ko sa'yo, masisihan ka. Ang good time! Kesa yung makikinig ka dyan sa yung doktrina ng Iglesia ng Cristo. Uminom eh. Ba? Huwag mo ko hiyain, Doming. Uminom ka. Kaysa naman na umantong na busan ko ng alak yung ulo mo, ha? Pare, niya pare. Pare, hindi tama yan. Hindi, huwag mo siyang bulan. Siya ang kinukumbida ko. Ikaw ang iinom? Uminom ka. Uminom na lang tayo, pare. Isipin na lang mo ninyo, ginoong administrador. Dahil hindi sila unionista, hindi sila nagbabayad ng butaw. Pero tumatanggap naman sila ng benepisyo sa collective bargaining. Unfair naman yata ho yun. Totoo yun, sir. Katulad na lang ho nung nilalaman ng sulat na ibinigay namin sa inyo. Nawawalan ho ng kabuluhan yung ating kasunduan noong Agosto 2, 1962 na may bisa ho naman hanggang Hunyo 30, 1965. Kaya inihiling po namin na sapilitang paanibin sa Unyon ang lahat ng mga manggagawang Iglesia ni Cristo o tuluyang tanggalin sa kanilang mga trabaho sa lalong madaling panahon. Ginoong Administrador, bagaman na may close-up agreement ang Unyon, hindi sakop niyaon ang aming mga kapatid sa Iglesia. Sapagkat itinatadhana ng Republic Act 3350 na ang naturang kasunduan ay hindi maaaring sumaklaw sa mga kaanib ng alinmang sekta ng relihiyon na nagbabawal sa kanilang kaanib
na makipag-ugnay sa alinmang kapisanan ng paggawa. Bawal sa mga iglesia ni Cristo ang umanib sa unyon at labag sa batas ang sila ay alisin sa trabaho dahil lamang sa sila ay hindi kaanib sa unyon. Kaya inihiling ko po sa inyo bilang abogado ng mga iglesia ni Cristo na huwag ninyong aalisin sa trabaho ang aming mga kapatid upang maiwasan ang usapin sa husgado. Bayan po ninyo, attorney. Pag-aaralan namin ang bagay nito. Mga kasama, gumagapang yata ang kalabasa. Pero naiiwan ang bunga. Lumalakad ang panahon. Pero walang nangyayari. Ilang buwan ang nakakaraan. Walang aksyon ng asyenda. Aripino, kung naiinip ka, mas lalo kami. Mga kasama, kung ayaw kumilos ng asyenda, simple lang yan. Tayo ang gagawa ng hakbang. Magkaisa tayo. Dipitan natin ang mga iglesia ni Kristo yan para kusap umalis dito sa asyenda. Okay. At kayo, mula sa araw nito, ang posing yan ay sarado na para sa inyong mga iglesia ni Kristo. Bakit naman? Kasama ngayon mo. Huwag mo kong tawagin kasama sapagkat magkaiba tayo ng landas. At ayaw namin makihalo dito ang mga anti-union. Hindi naman kami anti-union eh. Katunayan nga eh, ginagalang namin ang karapatan ninyo na mag-union. Eh sana naman eh, galang nyo rin yung karapatan namin na huwag sumapi sa union. Pareho rin yun. Kung makikinabang din pala ng mga benepisyo at aasenso pa kahit hindi sumapi sa union, mag-iiglesia na lahat ng tao. Eh di buwag na union. Aba, hindi ganyang kababa ang paraan ng pagtanggap namin ng membro. Hindi kami sa paramihan, kundi sa uri ng kahit. At ang lahat na gustong sumali sa Iglesia ni Cristo, ay inaalam muna layunin kung bakit gusto niya mag-Iglesia ni Cristo. Dumadaan sa masusing pagsubok. Basta! Humanap na kayo ng ibang masasalukan. Sapagkat ang posong to ay para sa unionista lamang. At kapag pumilit ka, baka pumula ang tubig. Dong, huwag kang tumawag sa tao. Wala sa kapera. Teka, di ba iglesia ka? Oo, bakit? Di pwede iglesia dito. Magbabayad naman ako eh. Kailangan natin sa pera iglesia dito. Marami ka dito. Iglesia lang pwede. Sige, bantay. Ha, wala! Saradong tindahan namin sa mga iglesia ni Cristo. Hindi ho, mantika lang naman ho. Ay, alis ka dyan! Ay, bata, pakisara mo ang tindahan! Sandali lang. Dinaramdam ko mga kapatid. Tinanggihan ni Nino yung ating kahilingan na mamagitan siya. Malalagay daw siya sa alanganin. Kung papanig daw siya sa mga unionista, tiyak na magagalit tayong lahat. Kung papanig naman daw siya sa atin,
maraming mga unionista magagalit sa kanya. Kanya, hands off daw siya. Ba, pambihira naman yung gobernador natin. Hindi siya maasahan. Hindi naman natin nihiling na pumanig siya sa atin o sa inyo. Kundi, mamagitan siya. Kung alin na inakala niyang katarungan, yun ang panigan niya. Hindi yung umiiwas siya sa kanyang sarili. Kung tutuusin, ay napakalaki ng magagawa niya. Pagkat ang isa sa may karapatan sa asyenda ay ang kanyang asawa. Dali lang mga kapatid. Pinapabatid ko sa inyong lahat. Nakaramay natin ang tagapamahalang pangkalahatan sa pagpapahirap at panggigipit na ginagawa sa inyo sa asyenda. Bilin niya sa lahat ng pagkakataon na lahat tayo mapagpigil, magpakainaw, iwasan ang karahasan, at higit sa lahat, magpanata tayo mga kapatid. Ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng sirkular na ito ay hinihikayat ng pangasiwa ang lahat ng mga kapatid na makiisa sa paghingi ng awa ng ating dakilang Diyos na naway itawid sa mabigat na pagsubok ang ating mga kapatid na nasa lokal ng Balite, Mapalaksyaw, Motrico, Mabilog, Asturias at Dumarais na nasa Hacienda Luisita sa dibisyon ng Tarlac. Nasa kasalukuyan ay nagdaranas ng matinding pag-uusig dahil sa paninindigan na huwag umanib sa unyon. Sila ay ginigipit ng mga unionista at ibig ay paalisin sa trabaho at palayasin sa asyenda. Dahil dito, hinihiling din ng pangasiwa na sila ay tulungan natin sa kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, asukal, delata, pananamit at iba pa. Kapatid, kami. Brad. Dito na, kayo. Kami na. Dito. Lydia. Lai. Nandito yung mga kapatid natin binibigyan tayo ng tulong. Maraming salamat po, kapatid. Brad, wala nga naman. Maraming salamat ha. Wala nga naman. Brad, salamat sa inyo. Wala nga naman. Ingat kayo. Salamat po uli. Ingat kayo. Iabot mo sa nanay mo. Nayo. Halika, Nardo. Agad pinakikil sinasabi ko siya eh. Lutan natin, pare. Pare. Ayan na pala. Tama na. Wow, sarap niyan. Uy, dali. Init-init. Masyadong matakaw naman to. Lagi nakikita niyo. Oh, yan. Tirahin mo na. Sige na. Init pa yan, oy. Raymond. Sige. Palutos na naman yung pakanaw. Iba talagang kaisa na iglesia rito. Aba, Maginoong Pangulo, huwag mong sirain ang pagtitiwala namin sa iyo. Kakarampot lang ng mga iglesia ni Cristo dito sa Asyente. Parang pinaghihinaan ka na ng loob. Parang gusto mo na sumuko. Natatakot ka yata eh. Parang Emong, kilala niyo naman ako eh. Wala ako inatras sa laban. Para sabihin ko sa inyo, marunong naman ako umarap sa katotohanan. O sige, matindi na kung matindi. Ang kaisahan ng iglesia. Anong gusto mong gawin natin? Magbahag ng butot? Lamunin na ang ating kahiyan? Pare, ikaw may mesa niyan ha. O anong binabalak mo?
Simple lang yan, pare. May kasabihan tayo. Pag hindi mo makuha sa santong dasalan, o hindi sa paspasan. Teka. Sandali lang mga pare ko. Maring totoo na kukunti iglesia dito sa loob ng asyenda. Paano sa labas? Baka tayo malintikan. Yan ang hirap sa inyo eh. Nakita nyo na. Di kayo ngayon ang urong-sulong. Kaya huwag nyo nga amunin ang kakayahan ko. Para kasi hindi nyo ako kilala eh. Alam nyo naman masasangag lang kayo ng gusto. Anong gagawin natin? Mga pare, dalawang bagay lang nalalabis sa atin eh. Ang magsakdal sa husgado at magwelga. Iglesia Antonion! Iglesia Palayasin! Iglesia hindi kailangan! Palayasin sila! Mga Iglesia ni Cristo Antonion! Mga Iglesia hindi natin kailangan! Mga Iglesia, bakong kayo kayo! Iglesia ni Cristo hindi kailangan! Palayasin! Iglesia ni Cristo, Anti-Union! Palayasin! Mga kapatid, kung papasok kayo sa trabaho, huwag nyo na ituloy. Baka kayo magkapatid-patid. Di ba mga kasama? Ano ba hinihintay nyo? Umuwi na kayo! Uwi na kayo! Hoy! Mga Iglesia ni Cristo! Magsitigil ka sa pagtatrabaho! Hindi niyo ba alam? Welcome kami! Talaga bang hindi kayo titigil? Mga kasama! Lusubin ang mga iglesia! Hay, Nene! Bakit mo pinagbilaan ang mga anak ni Iglesia ni Cristo? Kasi po, kaibigan ko po siya at mabait po siya sa akin eh. Tarantadong bata kaya? Aray! Hay, bata! Akin ang tinapay na yan. Hindi ko tinatanggap ang mga perang mga Iglesia ni Cristo. Ilan natin iglesia lang! Umusa kaya! Kaya na! Ano yan? Ang layo ng kapilya, kailangan natin sumundan. Maglakad. Salamat sa Diyos mga kapatid. Ang hanggang ngayon ay nakapaninindigan kayo sa kabila ng pag-uusig at pagpapahirap ng kumakaaway sa atin. Alam niyo kanya ako ay pinulong. Ibig kong malaman ninyo na bumaba ng desisyon ng husyado at kinatigan tayo. Pinawalang bisa ang nagustuhan ng mga unionista na umanib kayo sa kanya o kaya tanggalin kayo sa trabaho. Ay, salamat. Sandali lang mga kapatid. Tandaan ninyo, dalawang kasong inaharap sa atin ng Union. Isa sa CFI. Yan nga pinanalo natin ngayon. Ikalawa, yan si IR. Kasalukuyan pang dinidesisyonan yan. Kayong lahat walang trabaho, huwag kayong mag-alala. Dahilan sa welga,
Sa nakapending na kaso, huwag niyo intindihin yan sapagkat tutulungan kayo ng mga kapatid natin sa inyong lahat ng pangangailangan. Emong, ano ba naman yung mother union mo? Bakit hindi rin magpadala ng tulong na bigas, ulam, asukal, at iba pang pangtawid buhay dito sa atin habang may welga? Abay, tagal na tayong walang kinikita. Nakabaon na tayo sa utang. Ay nako, Tinay. Ano? Hindi na kita maintindihan. Bakit? Noon, inggit na inggit ka. Natangay mo kung umaksyon laban sa mga iglesia. Ngayon, nauwi na sa welga ang lahat ng pangyayari. Gustong pa akong sisihin. Ginusto natin to. Hindi magtiis tayo. Emong, ikaw, kung kaya mo magtiis ng gutom, ako hindi. Kaya gumawa ka ng paraan. O ano, kuya? Wala akong nabilis eh. Ha? Paano to? Gutom na ako. Ni isang butil na bigas, wala na tayo. Gumawa ka naman ng paraan. At ano pang paraan ang gagawin ko? Lahat na nga ng tao rito sa asyenda, nalapitan ko na eh. Pero sila man, dumaraing din eh. Hanggang kailan ba matatapos ang welga ninyo? Hindi kayo tinutulungan ng mother union ninyo eh. Mamamatay tayong lahat ng dilat dito. Nga naman, kuya. Pwede ba? Tigilan na ninyo ako. Sino bang hindi nagugutom? Kayo lang ba? Sumasakit na nga ang ulo ko eh. Nakukulili ng tenga ko. Carmen? Carmen? Aba, Aling Melia, bakit ho? Huwag niyo naman sanang mamasamain, ano? Kasi narinig namin ang pinag-uusapan niyo. Kaya, eto, pinagdalan ko kayo ng konting mapagtatawid gutom. Sige na. Saingin niyo na yung bigas at nang makakain kayo. Pasensya na kayo dyan, ha? Pare-pareho tayo nasa krisis, eh. Sige, ha? Mga kapatid, salamat sa Panginoon Diyos at hindi nahadlangan ang ating sinasagawang pag-aaral sa kanyang mga salita. Kung luluubin niya, dahil ito ang huling gabi ng pagdodoktrina sa inyo, kayo ay itatakdang babautismuhan. Mga kapatid, pumanatag kayo. Ipagkatiwala natin sa Panginoon Diyos ang mga pag-uusig. At ang magagawa natin, mga kapatid, ay manalangin para isang buni ang ating mga pangailangan. Tumayo kayo, mga kapatid. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Hindi mo po kami pinababayaan. Patuloy mo kami ipinagsasanggalang. Narito ang iyong mga anak na pinipili, natatanggap ng banal na karapatan, ng banal na bautismo. Ama, mula sa aming mga puso, naghahandog kami ng maraming pagpapasalamat dahil sa maraming mga pagsubok, maging sa mga pag-uusip. Hindi mo sila pinababayaan. Patuloy mo kaming pinagpapala upang kaming lahat amang Diyos makalugod sa iyong banal na pangalan. Umaasa kaming magkakapatid, ipagkakalumusakan lang yung pagkasip, ang iyong mga pagpapala, magkaroon kami ng kapayapaan, katatagan upang manindigan sa pagka-iglesia ni Kristo, upang mamalagi po kaming kaugnay sa layo ng iyong pamamahala sa lupa. Nagpatawad ka po sa aming mga kapintasan, sa pangalan po ni Jesus, na siya po namin dakilang tagapagligtas. Dali lang.
Masamang udas. Doble kara ka. Kampi ka sa kunyon. Kampi ka sa iglesia. Parang mo. Kasi ka na naman yan. Huwag mo akong mapare-pare! Taksil ka! Hindi ka naman namin na mayaman na kami. Nangangaaralan mo ba kami parang bata? Parang mo. Sandali na. Papayag na pagsasabi tayo parang bata niya. Ikaw, ha? Iglesia! Huwag kang makikialam. Hindi ikaw ang pinagsasabihan namin, kundi ito! Kanalaking tao eh! Chismoso ka? Mariamong, kung magsisinom kayo, dito nyo lalagay, wag dito. Kahit kayo lasing. Ibig ko'y paalam sa inyo na hindi ako malimbing. Ahapon pa ako tumulat sa unyon. Magsimuwi na kayo! What? Tinataboy mo ba kami parang... Palaon ito talaga. Ganun ha? Gio, tama na yan. Tama na yan. Hindi ka na umuwi na tayo. Wala. Nakalulungkot ang nangyaring kaguluhan. Bagamat, inuunawa namin ang naging kadahilanan. Subalit dahilan sa pagmamalasakit sa inyo ng pangangasiwa sa inyong kapakanan at kagalingan, ay pinaghanda kayo ng lupang masasaka o matitirahan doon sa Laur Nueva Ecija. Total, pinahayag na rin ng CIR na hindi naaayon sa saligang batas ang Republic Act 3350. At yan na matatagalan pa bago mag-solve ng Korte Suprema ang paghahabol natin laban sa desisyon yun. Kaya ang ilan sa inyo na padre de pamilya ay tutulong sa paghahanda doon sa lugar na malilipatan ninyo.
Hoy, Tekta! Talaga bang tuloy na yung pag-aalis sa balita nyo? Bagay, mabuti nga yan para wala nang gumambala sa inyo. Mangundok na kayo! Ay, pa kayo dyan. Ileg, pangkang kami mo. Huwag mo kayo mag-alala. Alam niyo ba, ang Diyos ay marunong sa lahat. Kapag itinit niya ang isang bagay, ay meron siyang layunin na magkaminsan ay hindi natin agad masakyan. Katulad ngayon, ngunit kami sumasampalataya na ito'y para sa ikabubuti namin lahat. Maraming salamat po sa inyo. Dali kayo at nandito na sa sakyan. Dali kayo. Doming, ako na tayo. Sige, sige. Ano sabi niya mo? Susunod na raw! Ang daming atino sa katawan. Sadong Marte. Ang pare nyo, kasi rito. Ay, sa wakas, sa palayas na rin natin mga iglesia. Tara, pare.
Ito siya! Huwag ka mag-alala! Tatanggap ka ng benepisyo ng kolektibo! Mga kapatid, ito na ang sandali ng pakikisa sa pasya ng pangangasiwa. Sumasampalataya ba kayo na ang pangyayaring ito'y kalooban ng Diyos? Sumasampalataya ba kayo na kasama natin ang ating Ama sa buong panahon ng ating paglalakbay? Sumasampalataya rin ba kayo nabibiyayain tayo ng Panginoon Diyos sa ating lilipatan? Kung ganon, ibasbas nawa sa ating lahat ang walang hanggang pagpapala. So
1964 noon. Ngayon ay 1986. Mahigit ng 20 taong ang patotoo na ibinigay ninyo sa pangangasiwa at higit sa lahat sa Diyos na kayo'y mga tunay na Iglesia ni Cristo. Nawa ang maging larawan ng Iglesia ni Cristo sa lokal na ito maging sa darating na panahon ay katulad ng larawan ng mga Iglesia ni Cristo sa Hacienda Luisita noon. Ni isa walang tumalikod sa kabila ng kapigatian, sa kabila ng matinding pagsubok. Hindi nalilimutan ng pamamahala yun. At lalong hindi malilimot yun ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Tulungan nawa tayo ng Diyos na ang ating sinimulan at ang ating tinindigan sa kahalagahan ng ating pagka-Iglesia ni Cristo, maitaguyod na natin lahat hanggang sa oras ng ating kamatayan, hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Noong Oktubre 3, 1985, kinatigan ng Korte Suprema ang paghahabol ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa kaso sa Hacienda Luisita. Inawalang saysay ang naging desisyon ng ngayon nilansag ng Court of Industrial Relations na ang Republic Act 3350 ay bumalabag sa saligang batas. Minsan pang binigyan diin ng kataas-taasang hukuman na kung paanong may karapatan ng sinuman sang-ayon sa batas na umanib sa unyon ng paggawa, ay mayroong gayon ding karapatan ng sinuman na huwag umanib kailanman at ang gayon ay lumalabag sa kanyang relihiyon o pananampalataya.